Good morning, good afternoon, and good evening ulit sa aking mga manonood. Ayan, kung napanood po ninyo ang part 1 ng aking presentation, dito po ay sasagutin ko na po yung aking mga katanungan at dito po ako magbibigay ng tips kung paano po natin simulan ang business at bakit po natin ito gagawin. So, paano po tayo matutulungan. Bakit, ma'am and sir, bakit kailangan po natin ang one-stop shop business? Dahil ito po ay low cost. O, 'di ba? Hindi po natin kailangan magpalabas ng malaking kapital. Kailangan lang po natin is 14,998. Magsisimula na po tayo sa business kahit wala po tayong pwesto. Kahit nasa bahay lang po tayo, pwede po natin simulan ang negosyo. So, ikalawa po, world class. So, ibig sabihin, market po natin ang buong mundo. Hindi po kagaya na may sari-sari store po tayo sa ating area, ay ang bibili po ay doon lang po na nakapaikot sa ating area. Pero dito, ma'am and sir, local at international o saan man tayong sulok ng mundo, ay abot po yan ng ating negosyo. At ikatlo po, yan po yung guaranteed fast return of investment. Siyempre, kapag nagninegosyo po tayo, gusto po talaga natin ang mabilis ang balik ng ating kapital. So, high demand for products. So, napakaganda po ng ating mga products. At combination po of businesses. So, ibig sabihin, hindi lang po iisa ang pwede nating pagkakakitaan dito, kundi marami. Well-established market. So, hindi na po natin kailangan mag-advertise o hindi na po natin kailangan na ipakilala pa sa market kasi ang ating business is market accepted na po ito. Okay? At ang susunod po, ang 14,998. So, marami pong nagtatanong, mahal po ba ang 14,998? So, kung expenses po ang paggagamitan natin sa halagang 14,998 is napakamahal po niyan kasi kung isa-shopping po natin yan, wala po talagang balik income. So, tingnan po natin kung ilagay po natin sa business, ito po ay sobrang mura. Bakit po? Kasi dito po magkakaroon tayo ng income. Ayan. So, kung gusto po talaga natin na lumago ang ating 14,998, ayan, ma'am and sir, titingnan po natin kung tayo po ay magtayo ng sari-sari store. Diba? Baka store pa lang po yan, wala pa pong sari-sari. Or, ref pa lang po yan ang halagang 14,998. So, tingnan naman po natin kung ilalagay po natin siya sa bangko, 'di ba? Gusto po talaga natin na lumaki o lumago po yung ating pera sa halagang 14,998. So, ang 14,998 or 15,000 na lang po. Kung ilagay natin sa bangko, i-time deposit po natin yan, huwag po natin dagdagan, huwag po natin bawasan. So, sa bangko po, magkano po ba ang magiging interest po natin dyan? So, sa 15,000, i-times na lang po natin sa 1.5%. O, magkano po ba per annum? Kasi, naranasan ko rin pong mag-time deposit sa bangko, pero hindi po talaga siya ganun kabilis lumaki. Kasi sa 15,000, i-times natin sa 1.5%. Ang tubo po niyan sa isang taon ay 225. So, dahil gross po yan, may mga bank charge po yan. So, 10 pesos times 12 months, magkano po yung maliles natin dyan is 120 pesos. So, magkano na lang po yung kita ng ating pera kapag ilagay po natin yan sa bangko? O, diba? 105 pesos sa loob po ng isang taon. So, dito, bibigyan po tayo ng tips. Ayan, napakaganda po na ilagay po natin sa business. Tingnan po natin ang 14,998 sa Unified Products and Services. Ayan. So, sa ticketing po, makapag-book lang po tayo ng 15 na round trip at mayroon po tayo dyang 1,000. Ma'am and sir, bawi na po yung ating 15,000 na ating pinalabas. Pero hindi lang naman po tayo isang buwan mag-book ng ticket, kundi lifetime po tayong mag-book ng ticket. Okay? So, kapag nag-insurance po tayo, ayan, makapag-insured lang po tayo ng 68 person at 220. Ayan, mayroon na rin po tayong 15,000. So, 'di ba, na lifetime na po yung ating business. Kaya kung dito po natin ilalagay, kikita at kikita po ang ating 15,000.
Ngayon, dahil nung po ako ay nakita ko yung ganong kagandang business, ayan, ang ginawa ko lang naman po talaga dito is nag-decide. Kasi kapag nag-decide po tayo, dalawa lang din naman po yung ating patutunguhan. Either yes or no. Kapag nag-yes po tayo, ibig sabihin po ay kikita po tayo. Kasi kapag nag-no po tayo sa negosyo, ibig sabihin pagkakitaan po tayo kasi yung mga services, ayan, matagal na rin po natin ginagamit yan. Kasi 'di ba naglo-load tayo, nagre-remittance, so 'di ba ginagamit na po natin yan. Kaya pag nag-no po tayo, wala po tayong choice kundi pagkakakitaan po tayo. At kapag nag-no naman po tayo, ibig sabihin hindi po kayo nag-no sa akin, kundi nag-no po kayo sa opportunity na pwedeng makatulong sa atin. So ngayon, ang susunod po ay try kasi kapag nag-decide na po tayo, ayan, para malaman po natin, ay gusto po talaga natin itry. So, sa pagtatry po, ayan, mayroon po meaning yan. Today is the result of yesterday. So, kung ano daw po yung ginawa natin noon, yan din po yung magiging buhay natin ngayon. Kaya kung ano po yung gawin natin ngayon, yan din po yung maaani natin pagdating ng panahon. Diba? So, dito po sa pagtatry natin, dalawa lang naman po yung patutunguhan natin, either success. Kapag may gagawin po talaga tayo sa business, so ibig sabihin po, success po yung patutunguhan natin. Ayan, dalawa lang po yan, either success or failure. Pero, wag po nating tingnan ang failure kasi, di ba ma'am and sir, napakarami na pong failure ang dumaan sa buhay natin. At ang failure, that is part of success. Kaya wag po tayong matakot sa failure, titingnan lang po natin ang pagiging successful sa business. At ang susunod, kasi kapag na-try na po natin, ayan, nakapag-decide na po tayo na subukan natin ang business at problema po natin ang kapital. Ito na po ang aking mga tips. Ayan, sumakay lang po tayo ng bus. Ayan, may paraan po tayo dito ng bus. So, ibig sabihin po ng bus, hindi po siya literal na bus, ma'am and sir, kundi ang letter B po namin dito stands for benta. Ayan, yan din po yung sinakyan ko nung sinimulan ko po ang business dahil binenta po namin yung tricycle. Ayan, kasi po nakikita ko yung tricycle, oo, kumikita siya araw-araw dahil sa boundary, pero ang tinignan ko po is yung future. Kasi habang naluluma at tumatagal ang tricycle namin, nasisira, 'di ba? At dadating ang time na habang nasisira, naluluma, hindi na po siya mapakinabangan. So, ang tiningnan ko po dito is yung business, sa future ng business, na lifetime business na po siya. Minsan lang tayong magkapital, pero lifetime na po natin siyang mapapakinabangan. So, ang ginawa po natin dito is benta. Ayan, why not magbenta po tayo ng mga gamit, o mayroon po tayong mga gamit na hindi po nag-generate ng income. Ibenta po muna natin yan kasi kapag nandito na po tayo sa business at kumita po tayo, makakabili po tayo ng higit pa dyan. Diba, ma'am and sir? At ang susunod po na paraan is yan po yung utang. Okay, valedictorian po tayong lahat sa pangungutang. Simula ng bata pa po tayo, 'di ba? Marunong na po tayong mangutang kasi minsan inuutusan tayo ng mga magulang natin na pumunta ka ng tindahan, umutang ka ng suka, umutang ka ng asin, 'di ba? So dito po sa pangungutang, 'di ba? Nangungutang po tayo kapag mayroon po tayong birthday, ayan, binyag, fiesta or anniversary o anuman pong okasyon na ginagawa po natin, 'di ba? Nangungutang po talaga tayo para panghanda. Pero minsan, 'di ba, kapag sa handaan, inuutang natin minsan yung pinapakain natin, napipintasan pa tayo. Why not? Gawan po natin ng paraan dahil sa utang para masimulan po natin ang business kasi nangungutang nga po tayo na wala pong balik na negosyo, 'di ba, ma'am and sir? Kapag nangutang po tayo na ginagastos lang natin pero ilang buwan, minsan inaabot pa ng taon bago po natin mabayaran. Pero dito sa pangungutangan natin is business po yung ating paglalagyan. Ayan, marami na rin pong nangutang dito sa business para masimulan po talaga na kumita. Ayan. So, ang susunod po ay ang S, stands for sangla. So, marami din po na nagsisimula dito na nagsanla po ng mga alahas, nagsanla po ng niyuga, nagsanla po ng lupa, ayan, nagsanla po ng mga ORCR, ng mga kanilang mga motor, 'di ba? So, paraan po, napakarami po nating paraan na makapagsangla po muna tayo kasi
para masimulan po natin agad-agad ang negosyo. Dahil kapag nakita po natin yung business, bakit pa po ba natin patatagalin? Ang importante po is kumita po tayo agad. Kasi kung sa susunod na taon pa natin gagawa ng paraan, so sa susunod na taon pa tayo kikita. Pero kapag sinimulan po natin ng maaga ang business, maaga rin po tayong kikita. 'Di ba? So napakarami po nating paraan or tips na pwede po nating gawin dahil sa business po na ito ay marami na rin pong nagiging success. At wag po kayong mag-alala kahit wala po tayong alam sa pagninegosyo, may aaralin lang naman po tayo dito, di ba? Nung nag-aaral nga po tayo, napakarami po nating subject sa school. Pero kumusta nang tayo ay nakapagtapos na sa pag-aaral, di ba? Hindi naman po talaga natin nagagamit lahat ng pinag-aaralan at ang diploma, di ba? Hindi po natin pwedeng isangla para magkakaroon na po tayo ng kita. Pero dito ma'am and sir, ayan, mayroon lang po tayong ilang subject na aaralin natin. Normal po yan sa business. Pero huwag kayong mag-alala dahil ituturo po yan ng libre. Unang-una po, naaralin natin dyan is 1. Ayan, 5 times lang po nating atinan yan. Yan po yung opportunity for new entrepreneur. Yan po yung marketing plan ni company, kung kailan po siya nag-start or paano po kikita dyan sa ating company. At ang 2 naman po, technical web tool orientation. Dyan po ituturo kung paano ka mag-book ng ticket, paano po tayo mag-loading, mag-insurance, mag-remittance. So lahat-lahat po ituturo dyan. 5 times lang po nating aatinan yan. At ang susunod po, yung usap, yan, Unified Skills Assessments Program. So, ituturo po dyan kung paano po tayo makikipag-usap sa mga tao or paano po tayo mag-a-assist ng customer. Kasi ma'am and sir, ako isa po rin po akong mahiyain, pero natuto rin po ako na makikipag-usap dahil po sa training. Kaya lahat po binibigay na po yan ni company. At nandyan din po yung ating mga product demonstration, kung para saan po yung ating mga products, kasi kailangan din po nating alamin yan dahil may mga products po tayo, pero optional po yan. At dito sa DOT, ayan, Dealer Optimization Trainings, yan pong 5 subject ang aatinan lang po natin yan ng 5 times. Dahil bakit po ba DOT? Yan po yung heart of the business. Bakit po ba natin gustong kumita? Bakit po ba tayo magninegosyo? Ay para po yan kanino? Or para po ba? 'Di ba? Para sa ating pamilya, kasi same po yan sa tao na kapag wala pong puso ay patay po ang tao. So same din po sa ating negosyo. Ayan, yan po yung ating heart of the business. So yan lang po yung aatinan natin. Ayan, naka-ready na po ang training at libre na po yan na ituturo sa atin. Ayan, learn fast to earn fast. Dito, mga ma'am and sir, ayan, i-avoid lang po natin ang discouragement. Kasi dito po sa business, ayan, at i-avoid lang po natin yung takot at duda. Bakit po ma'am and sir? Kasi yung mga tao na magdi-discourage po sa atin, kapag nawalan po tayo ng bigas, hindi po yan sila magbibigay. Kapag nagkakasakit po tayo, ay hindi po yan sila magbibigay ng pambiling gamot o pangpadoktor, diba? So tayo pa rin po ang magdi-decide sa ating buhay dahil tayo po ang nakakita sa business. Kaya i-avoid lang po natin ang mga napakaraming discouragement. At qualified quickly lang po, sense of urgency lang yung ating gagawin sa business para na power of positioning, para kumita po tayo kaagad. Bakit ma'am and sir? Kung ikaw po ay okay ngayon sa buhay at walang emergency, wag po nating hintayin na magkaroon po ng emergency bago po natin gawan ng paraan ang negosyo. Kasi para oras ng emergency, may madudukot po tayo. Dahil isa po sa mga mentor ko dito, ayan, 2016, nakita niya po ang business, pero dahil hindi po siya nagsimula kaagad, sinabi sa kanya, nang nag-present sa kanya ng business, si Sir Bon, na sinabi niya na, ma'am, wag mong hintayin ang emergency bago ka gagawa ng paraan. So, ma'am and sir, 2017, okay lang po ba? Nagkasakit po yung kanyang nanay. So, emergency po, ma'am and sir. Diba? Naisugod sa hospital.
So, 2016, ayan, na presentahan po siya ng business pero hindi siya nagsimula. 2017, nagkasakit ang nanay niya, sinugod sa ospital. At anong sinabi ng doktor? Ma'am, mag-down po kayo ng 15,000 para malagyan po ng tubo yung iyong nanay. O, diba? So, doon niya po naalala yung negosyo na sabi niya, yan ang business, yan ang kapital ng business na dapat kong simulan. So, doon niya po naalala na kung sinimulan niya agad-agad ang negosyo, dapat oras sa emergency, may nadukot siya. Kasi ang 15,000 is pag emergency ay isang daanan lang po yan. Ubos po talaga agad yan. Pero dito sa business natin, hindi lang po 15,000 yung makakamit natin dito, kundi higit pa kapag nasimulan po natin ang business. So, ma'am and sir, okay lang po ba? Ayan, napakasaklap. Dahil hindi po sila nakahanap ng 15,000 kung kani-kanino po sila nangungutang. Wala pong nagpapautang. On the spot po, namatay ang kanyang nanay. Napakasakit sa isang anak na nawalan po kaagad ng nanay sa edad na 47. Kaya ma'am and sir, kung isa ka po sa nakikinig, ayan, gawan po natin agad ng paraan ang business na ito para mayroon po tayong backup. Wala namang pong tatanggalin sa atin kung anong meron tayo ngayon, kundi idagdag lang po natin ang business na ito para oras po ng emergency, meron po tayong madudukot. Thank you po. Ayan, ang masasabi ko lang is ang market po natin sa Unified Products and Services is 100%. Kasi saan po ba natin gustong pumasok na business? Oo, maraming company na nag-aalok sa labas, may mga beauty products. Pero, ma'am and sir, hindi po lahat ng tao ay bumibili or nagpapaganda. Tama? So, ang market po natin dyan sa labas is 25% lang po. Pero, mayroon din naman pong mayroon din naman po mga company sa labas na oo, maganda rin naman yung mga health products, pero hindi po talaga lahat ay bumibili ng mga health products, lalo na po yung may mga sakit, hindi po natin sila mapipilit, lalo na pag may mga maintenance na po yan sa doktor. So hindi po 100% ang market natin sa labas kapag ang business po is health products lang. 25% lang po yan. Mayroon din naman pong mga company na nagbebenta po ng mga coffee and juice. Oo, magaganda rin naman po yan. Pero hindi po lahat ng tao maipilit natin na bumili ng mamahaling kape at saka juice. Kasi yung iba, napakarami pong mga mura lang sa market, diba? So, ang market po dyan, kung coffee and juice lang po, is 25%. At mayroon din namang mga company na nag-aalok ng mga appliances. Ayan. Pero kapag nasira po ba ang appliances, bibili po ba tayo kaagad? Diba, ma'am and sir, hindi po agad-agad kasi ipapagawa pa po natin yan. So, dito po, ang masasabi ko is 100% ang market natin sa business kasi basic needs na po ito ng tao. Tama? So, ito po, ang mga company, ang mga nagbebenta ng mga beauty products, nagta-travel po yan. Meron po tayong ticketing business. So, ang mga nagbebenta po ng mga health products, mayroon din po tayong mga remittance. Kasi gagamit po yan ng remittance kasi dahil paano po nila ipapadala ang kanilang mga payment. So, dito po sa ating mga nagtitinda naman po ng mga coffee and juice, ma'am and sir, may loading po tayo, 'di ba? Naglo-load po yan sila dahil paano po nila makukontak yung customer kapag wala pong load. Tama? So, dito po sa ating mga nagbebenta ng mga appliances, meron po tayong bills payment, ma'am and sir. Kaya ang business po natin is 100% market po natin kasi basic needs po ang ating negosyo. So, mayroon tayong beauty products, mayroon tayong health products, mayroon tayong coffee and juice, at mayroon tayong mga bills payment. Kaya masisigurado po natin na 100% ang market po natin sa business. Ayan. So, sa yung 14,998, ano po ba yung magiging kapalit nito? Ayan, maari po nating mabuhay ang ating mga pangarap.
Ano po ba yung mga pangarap natin? Kasi kapag mayroon na po tayong mga pamilya, ayan, mayroon po tayong mga kanya-kanyang pangarap para sa kanila, 'di ba? Unang-una po diyan, nangangarap po tayo ng house and lot, kahit OA po siyang pakinggan, nangangarap po tayo ng cars, nangangarap po tayo ng travel, at nangangarap po tayo ng savings para in case of emergency, meron po tayong madudukot. Ayan. 'Di ba? Bakit po ba tayo nagsasakripisyo sa araw-araw at bakit po ba tayo gumigising sa araw-araw? Dahil po 'yan sa ating pangarap. Pangarap po para sa ating pamilya. So 'yan po ang pwedeng ibigay ng ating company. Ayan, basta may gagawin lang po tayo sa business. Hindi ko po sinasabi na magic, 'di ba? Kasi wala pong magic sa business naman, sir. May gagawin at may gagawin pa rin po tayo. Kasi tayo pa rin po ang nagda-drive sa sarili natin at tayo pa rin po ang magtupad sa ating mga pangarap para sa ating pamilya. Pero ma'am and sir, hindi ka po mag-iisang gagawa dito sa business, kundi pagtutulungan po natin yan. Ulitin ko po, hindi ka mag-iisang gagawa dito sa negosyo, pagtutulungan po natin yan. So yan po yung kagandahan dito. At ma'am and sir, naway marami po kayong natutulungan o marami po kayong tips na nakukuha sa aking presentation. Thank you very much at pwede po tayong mag-message para mag-uusap po. Thank you. God bless.